Point of view, Marisa Marquez. Kaya ba nating pigilan ang puso na magmahal? Kaya ba nating iwasang tumibok ang puso para sa isang tao? Natuturuan nga ba ito na huwag mahalin ang hindi karapat-dapat o di kaya iwasan ang isang tao na alam mong mali? Mahirap, hindi ba? Masakit, hindi ba? Kuminsan may mga pagkakataong kapag tayo ay umibig, binibigay natin ang lahat. Yung tipong wala nang natira sa sarili at sa huli, tayo pa rin ang talo. Tayo pa rin ang nasasaktan. Kung sino pa ang sobrang magmahal, sila pa ang sobrang kung masaktan. Ilan lang ito sa mga bagay na naramdaman ko. Isa lang ito sa mga bagay na pinagdaanan ko at natutunan sa aking karanasan. Magandang araw mga Lodi Cakes ko. Isa na naman pong nobela series ang ating mapapakinggan. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, paki-like and subscribe po ang video na ito. At pakipindot na rin po ang notification bell. Maraming salamat po. Habang ako'y nakaupo sa tabi ng bintana at nakatanaw sa mahinahon na alon ng karagatan, hindi ko maiwasang maalala ang nakaraan. Ang dalampasigan kung saan ko nakita at nakilala ang lalaking minahal ko, si Daniel. Minahal ko siya ng sobra, pero sa isang iglap, bigla na lang siyang nawala ng parang bula. Hindi ko alam, wala akong ideya kung may nagawa ba akong mali. Dahil kung mayroon man, yun yung mahalin siya at ibigay sa kanya ang lahat-lahat. Maran kong inangat ang aking kamay. Tiningnan ko ang lumalaki kong tiyan, saka ito'y hinaplos. Anak, patawad kung nagkamali man si Mami. Patawad kung pinili kong magmahal. Patawad anak. Bulong ko sa aking tiyan. Tila nag-uunahan ang aking mga luha nang maisip kong iniwan ako ng lalaking ama ng aking anak. Napakasakit isipin na lalaki nang walang ama ang mahal kong sanggol. Pero wala akong magagawa dahil nandito na ito. Kailangan kong maging matatag para sa anak ko. Nandito na ito. Pinili ko nang masaktan at hindi ko pinagsisisihan na mahalin si Daniel. Mariin kong pinahira ng luha sa aking mga mata. Saka muling tinanaw ang asul na dagat. Ang isla na ito, ang saksi sa aming pagmamahalan. Ang saksi sa lahat ng pangako na bigla na lang napako nang walang dahilan. Sana man lang sinabi mo sa akin kung bakit, Daniel. Sana man lang nilinaw mo ang dahilan ng iyong pag-alis para hindi ganito kasakit. Bulong ko sa aking sarili. Dito sa islang ito, sa isla na kung saan nakatago, nagsimula ang lahat. Ito ay islang natatago na hindi napupuntahan ng karamihang tao. Dito sa islang ito, nabuo ang lahat. At dito sa islang ito, natapos din ang lahat. Dahan-dahan akong tumayo mula sa pagkakaupo. Sinapo ko ang ilalim ng aking tiyan dahil nakaramdam na ako ng kaunting kirot. At maya-maya pa isang mainit na tubig ang lumabas mula sa akin. Nanlaki ang aking mga mata at mabilis na tumibok ang aking puso. Unti-unting lumilab ang aking tiyan hanggang sa ang sakit ay hindi ko na nakayanan. Saka ako sumigaw ng malakas upang marinig ng aking mga magulang. Agad silang napatakbo sa aking silid at natarantang binuhat ni tatay. Sinugod ako sa ospital dahil ako ay manganganak na. At nung araw na yon, isinilang ko ang isang sanggol. Ang anak ng isang misteryosong lalaki na bigla na lang napadpad sa aming isla. Point of view, Marisa Marquez. Malamig na hangin ang dumampi sa aking muka, sabay sa pagtakbos ng bangka na sinasakyan ko ang paghampas ng alon sa kahoy nito. Kasalukuyan kaming nangingisda ng aking ama sa paligid ng Palawan upang may makain para sa hapunan. Tinawag ang isla na ito na Hidden Island dahil isa itong tagong isla na halos wala pang nakakadiscovery. Sa loob ng 26 na taong paninirahan namin dito, bawat sulok ng magandang isla na to ay kabisadong-kabisado ko na. Ang masagana nitong coral reefs, ang asul na dagat na animoy salamin dahil halos makikita mo kung ano ang nasa ilalim. Ang puting buhangin na walang bakas ng maruming polusyon. Galing sa mga dayuhang dumadalaw.
Kung iisipin, napakaswerte ng aking mga magulang dahil dito sa isla na ito, ipinanganak at napadpad din ako. Dahil dito ako nagkaisip. Nang matapos kaming mangisda, pinarada na ni tatay ang sinasakyan naming bangka. Risa, anak, pakidala mo nga ito sa nanay mo. Sigaw ni tatay habang inaayos ang pagkakatali ng bangka. Opo po tatay, ako na rin ang magluluto para wala nang isipin si nanay. Mabilis kong kinuha ang mga isdang nahuli ni tatay. Saka masayang dumiretso sa aming bahay na hindi kalayuan sa dalampasigan. Nay, nandito na po kami. Mabuti naman at mas maaga kayong nakauwi ngayon. Sabay kuha sa akin ni nanay ng isda. Nay, ako na po magluluto nito. Naku Risa, ako na. Ibili mo na lang ako ng pansigang para rito sa bangus na nahuli ng tatay mo. Sige po nanay. Nagmamadali akong mag-ayos at nagpalit ng aking suot. Nakasuot kasi ako ng panligo ko sa dagat dahil kadalasan sa tuwing mangingisda si tatay, tumatalon ako sa dagat upang maligo at sumisi dito. Namamangha pa rin kasi ako sa kagandahan nito, kaya simula ang bata, madalas na ako lumangoy dito. Hindi tuloy maipagkakailang morena kong kotis dahil na rin sa dalas na pagbilad ko sa ilalim ng araw. Matapos akong mag-ayos ng sarili, nagsuot ako ng short at t-shirt, saka tumingin sa salamin. Marahan kong sinuklay ang aking buhok at inipitan ito. Sa tuwing ako ay mananalamin, nakikita ko ang mukha ni nanay sa aking itsura. Matangos na ilong, makintab at maitim na buhok na may hanggang balikat na haba. Hugis puso na mukha at ang aking labi at mata naman ay nakuha ko sa aking ama. Nang matapos akong mag-ayos, mabilis akong tumakbo at sumakay ng tricycle patungo sa palengke. Medyo malaki rin ang isla na ito, kaya kailangan kong sumakay para makapunta sa bayan. At nang makabili ko na ang mga lahok na kailangan ni nanay, agad akong umuwi sa bahay. Pero naabutan ko rin sa tabi ng dalampasigan ang aming mga kapitbahay na tila nagpupulong at nagkukwentuhan. Nasulyapan ko rin doon si tatay na seryosong nakikipag-usap sa mga ito. Kaya naman lumapit ako sa kanila. Nabalitaan nyo na ba? May isang negosyante raw ang gustong bumili ng isla na to. Hindi naman yata tama yun. Sana magtanong man lang sila sa ating mga residente dito. Oo nga, sisirain lang nila ang magandang islang ito. Ilan lang ito sa mga bagay na maririnig mo sa kanila. Kung ganun, may gusto palang bumili ng isla, pero paano kami? O anak, kanina pa ba yan? Saad ni tatay nang mapansin niya akong nakatayo sa di kalayuan. Hindi naman po tay, ngayon lang po ako, tugon ko. Matapos magpaalam ni tatay sa mga kausap niya, agad siyang naglakad palapit sa akin. Saka ko niyayang umuwi, pero hindi pa rin nawala sa isip ko ang narinig ko mula sa mga kapitbahay. Isang masarap na hapunan ang kinain na aming pamilya. Kahit araw-araw na ganito kami, ay solve na ako. Kahit hindi kami mayaman at mangingisda lamang ang aking ama at isang mapagmahal na may bahay lang ang aking ina. Masasabi kong sagana kami sa pagmamahal at busog ako sa alaga. Mahal ko ang aking mga magulang at ganon din sila sa akin. Kahit na hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral at high school lang ang natapos ko, hindi naman sila nagkulang sa akin. Ako rin naman ang nagnais na huminto sa pag-aaral at tumulong na lang sa pangingisda. 26 anyos na rin naman ako at kaya ko nang tumulong sa pagtatrabaho. Isa-isa kong niligpit ang pinagkainan namin at saka dumiretso sa lababo. Maya-maya ay naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking balikat. Ikaw na munang bahala sa hugasan anak ha, saad ni nanay habang nakahawak sa akin. Nagbigay ako ng malaking ngiti bago tumugon. Opo nanay, magpahinga na muna kayo. Tumugon naman siya ng ngiti sa akin. Napansin ko ang kanyang pagsulyap sa maliit na bintana na nasa aming harapan. Walang bituin ngayon ah, mukhang may malakas na namang ulan na ang parating, saad ni nanay. Napatingin naman ako sa direksyon na kanyang tiningnan at nakita ko ang makapal na ulap. Pati ang buwan ay wala rin. Nakakatakot din ang pagsipol ng hangin na animoy may kung anong paparating. Sa tingin ko nga ay may bagyo na naman.
Hindi namin alam kung ano meron dahil wala naman kaming telebisyon. Paminsan-minsan ay nakikinig lang kami ng radyo mula sa kapitbahay, kaya madalas wala kaming balita sa kung anong nangyayari sa syudad at sa bansa. Umaasa na lang kami sa mga pahiwatig ng kalikasan para malaman kung may unos na parating. At nung gabing yon, hindi nga kami nagkamali ni nanay. Isang napakalakas na bagyo ang tumama sa aming isla. Ang yero naming bubong ay tila matatanggal na anumang oras. Manipis na plywood lang rin ang haligi ng aming bahay at buong gabi kaming nagdarasal na sana'y humupa na ang bagyong ito. Natatanaw ko rin sa maliit na bintana ang malakas na alon na humahampas sa buhanginan. Mabuti na lang at hindi kami naabot nito dahil baka kung saan kami pulutin kung magkataon. At sa buong gabing yun, halos hindi kami nakatulog nila nanay. Naidlip lang kami nung kumina na ang ulan at medyo tumahimik na ang hangin. Bandang alas 4 na rin siguro yun. Naumagahan, kahit na halos wala kaming tulog, maaga pa rin akong nagising upang tingnan kung may mga isda bang naiwan sa dalampasigan nang humagupit ang bagyo. Kinuha ko ang basket na lambat ni tatay at marahang naglakad palabas ng bahay upang hindi ko maistorbo ang natutulog kong magulang. Marahan ko ring sinara ang daan naming pinto sa katahimik na hinakbang ang mga paa ko sa buhanginan. Kitang-kita ng aking mga mata ang mga nakayukong puno ng buko at iba't ibang sanga na naputol dahil sa bagyo kagabi. Napakalaking linisin na naman ito para sa amin. Nagsimula akong maglakad patungo sa tabing dagat. Tahimik na ito na akala mo'y walang nangyari kagabi. Sumilip na rin ang haring araw at sininagan ang ganda ng asul na dagat. Huminga ako ng malalim upang malanghap ang sariwang hangin. Saka ako nagsimulang maglakad. At noong nasa tabing dagat na ako, nakita ko ang isang isda sa gilid ng dagat. Nilagay ko na ito sa lalagyan ng dala ko. Nakayuko ako habang dinadampot at sinusundan ang hilera ng mga isda. Hanggang sa isang kamay na may relos ang aking nakita. Halos tumalon mula sa ribcage ko ang aking puso nang makita ko ang kabuuan ng bagay na ito. Napahakbang pa ako pabalik sa saka ko na pagtanto na isa itong tao. Isang lalaking nakadapa sa buhanginan. Sa gilid ng dalampasigan na nakahandusay rito. Halos ayaw bumukas ng aking bibig. Nais ko sanang sumigaw pero walang tinig na lumalabas. Gulat na gulat ako sa aking nakikita ngayon. Patay na ba siya? Hanggang sa isang alon ang bumagsak sa kanyang katawan at doon lang bumalik sa katinuan ang aking isip. Nagawa kong ibukas ang aking bibig at sumigaw ng malakas. Nay! Tay! May bangkay! Point of view. Marisa Marquez. Bukod sa sugat niya sa ulo, maayos naman at stable ang mga vital signs niya. Wala po kayong dapat ipag-alala. Saad ni Dr. Hernandez, ang nag-iisang doktor sa isla na to. Kaano-ano niyo po bang pasyente? Pagtatanong ni Dr. Hernandez. Hindi po namin siya kilala, Dok. Nakita lang po namin siya sa tabing dagat na walang malay. Saad ni tatay. Ganun ba? Sige, hayaan nyo. Hayaan nyo muna siya rito sa ospital upang masuri pa namin siya na mabuti. Tatawagan namin kayo kapag nagising na ang pasyente. Sige po, Dok. Bago kami umalis, kinuhanan ni tatay ng litrato ang lalaking yun. Gamit ang cellphone na hiniram niya sa kapwa niya mangingisda noong isang araw at hindi sinasadyang masulyapan ko ang mukha niya. Maputi ang kanyang kutis na tila isang kristal na sobrang kintab. Kung hindi ako nagkakamali, anak mayaman ang lalaking ito. Hindi man siya nakadilat, kitang-kita sa hugis ng kanyang malalim na mata na ito ay magandang lalaki. Mahaba at makapal ang kanyang pilik mata, makapal rin ang kanyang kilay, at may malaaldunis na hugis sa mukha. Ang kanyang labi ay hugis puso, hindi makapal, hindi rin manipis. Masasabi kong isang magandang lalaki ito, napakagwapo niya. Risa, hindi ka ba sasama? Naputol ang pagsusuri ng aking mata sa lalaking yun nang tawagin ako ni tatay. Agad kong binawi ang tingin sa lalaki at inilipat ito kay tatay. Salamat po tay, utal kong tugon sabay takbo palapit sa pinto.
Iniwan namin ang lalaki sa maliit na ospital sa aming bayan. Sabi ni tatay, subukan daw namin magtanong-tanong sa mga tao kung may makakakilala sa lalaking ito. At gamit ang litratong kinuhanan ni tatay sa kanyang cellphone, halos lahat ng tao sa bayan ay pinagtanungan na namin. Lumapit din kami sa police station at doon ni-report ang pangyayari. Ang sabi nila, tatawagan daw nila kami kung may magkiklaim na kamag-anak sa lalaki. Pinagpatuloy lang namin ni tatay ang pagtatanong sa paligid, pero inabot na kami ng 3:00 ng hapon. Wala pa rin kaming nakikitang tao na nakakakilala sa kanya. Nanatili sa ospital ang hindi kilalang lalaki. Halos 2 araw na rin siyang hindi nagigising at 2 araw na rin kaming naghanap ng kamag-anak niya. Pero wala pa rin magandang resulta. Hanggang sa narinig naming tumunog ang cellphone na hawak ni tatay. Hello, pagsagot ni tatay sa telepono. Hello, Mr. Marquez, nagising na po ang pasyente. Nanlaki ang mga mata namin ni tatay nang marinig namin ang sinabi ng doktor. Agad kaming nag-ayos at mabilis na nagtungo sa ospital. Kalahating araw na siyang ganyan. Nakatulala lang at ayaw makipag-usap, saad ng doktor. Habang nakatayo sa aming harapan at sinusulyapan ang hindi kilalang lalaki, tiningnan ko ang lalaking yun. May benda ang kanyang ulo. Nakaupo lang siya sa kanyang higaan at nakasandal ang kanyang likuran sa unan na nakaayos sa headboard ng kama. Nakatingin lang siya sa bintana na kalapit ng kanyang higaan. Pero maya-maya lang nagulat kami nang igalaw niya ang kanyang ulo at itingin sa aming direksyon. Seryoso lang siyang nakatingin sa amin bago siya nagsalita sa malalim nitong tinig. Sino po kayo? Saan po ako? Tanong niya. Nagulat kami sa bigla niyang pagsasalita, kaya naman agad kaming lumapit sa kanyang higaan. Nandito po kayo sa isang ospital sa bayan namin. Ako po si Marisa. At ito po ang aking tatay at si Dr. Hernandez. Pagpapakilala ko sa kanila. Pwede po bang malaman kung anong pangalan mo? Dugtong ko. Nakatitig lang sa mga mata ko ang lalaki. Grabe yung mga mata niya, parang naghihigop ng kaluluwa. Hindi ako nagkamali. Maganda nga ang kanyang mata na para kang nananalamin at kapag tinititigan mo ito, para kang nasa alapaap. Pangalan? Nagtaka ako sa sinagot niya sa akin, parang nagulat pa siya na tinanong ko ang kanyang pangalan. Opo, anong pangalan niyo? Tugon ko. Tinanggal ng lalaki ang tingin niya sa akin, saka siya tumulala. Sa kumot na tila nag-iisip. Ano nga bang pangalan ko? Biglang hinawakan ng lalaki ang kanyang ulo. Sumigaw siya ng malakas na tila namimilipit sa sakit. Sir, huminahon po kayo. Saad ng doktor, pero hindi na nila napigilan ang pagsigaw at pagwawala ng lalaki. Sigaw lang siya ng sigaw na masakit. Masakit daw ang kanyang ulo. Kaya naman tinurukan siya ng doktor ng pampakalma. At ilang sandali pa'y nakatulog na siya. Ayon sa pagsusuri at dahil sa matinding pagkabagok ng kanyang ulo, napag-alaman namin na may retrograde amnesia ang pasyente. Isa itong uri ng amnesia na wala siyang naalala sa nakaraan bago siya mapadpad sa tabing dagat. Pati ang kanyang pangalan at ang kanyang pamilya ay hindi na rin niya maalala. Saad ng doktor na nagpapaliwanag sa amin ang sitwasyon ngayon. Pero Dok, gaano po kaya ito katagal? Maaring bumalik unti-unti ang kanyang mga alaala sa loob ng 5 hanggang 6 na buwan. Depende sa pasyente. Sa mga oras na yun, hindi namin alam kung anong tamang gagawin, kaya naman naisipan ng aming pamilya na ipadala na lang ang lalaki sa pulisya dahil baka sakaling may mag-claim sa kanya na kamag-anak. Matapos ang ilang araw tulad ng dati, inutusan ako ni nanay na bumili ng panahog sa aming kakainin. At agad naman akong pumunta sa palengke. Ngunit sa hindi nasahang pagkakataon, isang lalaking pamilyar sa akin ang nakita ko. Palakad-lakad siya sa lansangan na animoy isang palaboy. Parang hindi niya alam kung saan siya pupunta. Siya yung lalaking nakita ko sa tabing dagat. Bigla akong nakaramdam ng awa sa aking puso. Walang sino man ang nag-claim sa kanya. At tila walang sino man ang naghanap sa kanya. Pero bakit kaya? Agad akong tumakbo palapit sa nakaawang na lalaki. Kuya, hindi ba nasa police station ka? Bakit ka po nandito? Saad ko. Tiningnan niya lang ako na tila wala sa sarili.
Saka nagpatuloy sa paglalakad palayo sa akin. Hala, nabaliw na yata. Bulong ko sa aking sarili. Bago pa ako makonsensya, agad kong kinuha ang braso ng lalaki at saka ko siya sinakay sa tricycle at umuwi sa aming bahay. Bahala na kung anong sasabihin ko sa kanila nanay at tatay. Nang makauwi kami sa bahay, agad kong kinausap ang mga magulang ko. Anak, hindi naman tayo charity at lalong hindi tayo bahay ampunan. Saan natin patutulugin ang lalaking yan? Saan ni nanay na nakipagdiskusyon sa akin ngayon? Kasi tay, nakita ko siya na parang palaboy sa lansangan. Nandun na nga tayo, anak. Hindi naman natin responsable. Aalis na lang po ako. Kung ganun, biglang singit sa amin ang lalaking yun. Hindi namin alam na nandun lang pala siya sa malapit at nakikinig sa amin ni tatay. Tila natigilan naman si tatay sa narinig. Marahang tumango ang lalaki mula sa pagkakaupo sa isang kahoy na silya. Saka akmang aalis na. Iho, kumain ka na ba? Halika, umupo ka muna at kumain. Pagpipigil ni nanay sa kanya. Sabay naman kami ni tatay na napatingin kay nanay. Saka ako napangiti sa lalaking yun. At napagkasunduan ng pamilya na manatili muna rito ang lalaki. Hanggang sa bumalik ang kanyang nalaala at makauwi sa kanyang totoong pamilya. Ngunit lumipas ang ilang araw na natiling tahimik ang lalaking yun. Halos ngiti lang ang lagi niyang sagot at matipid sa salita lang ang namaririnig namin. Napansin din namin ang pagiging mahilig niya sa pusa. Dahil sa tuwing nakakakita siya ng pusa, lumalaki ang ngiti sa kanyang mga labi. Tinawag namin siyang Daniel. Hanggang isang araw, sinabihan ako ni tatay na isama si Daniel sa may dalampasigan at ipakita ang kagandahan ng isla na siya ko namang ginawa. Naglakad kami ni Daniel sa may tabing dagat habang pinapanood ang magandang palubog na araw. Ilang taon na kayo rito? Nagulat ako na magsimula siya magsalita. Hindi niya kasi ito madalas na ginagawa. Kaya yun, usual talaga ito sa akin. Since birth, tugon ko sabay ngiti at ipinagpatuloy ang aming paglalakad. Nauuna ako sa kanya maglakad upang masundan niya kung saan kami pupunta. Mga 26 years na rin pero sila nanay, matagal na talaga sila rito sa isla. Pagpapatuloy ko, napakaganda ng isla na to. Nang marinig ko ang salitang yon, natigilan ako sa paglalakad at marahan ko siyang nilingon. Nakatayo lang siya habang nakapamulsa at nakatanaw lang ng diretsyo sa paglubog ng araw. Ang kulay orange na sinag ng palubog na araw ay lumiwanag sa gwapo niyang mukha. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong napatitig sa makisig niyang katawan. At nang tumama ang aking paningin sa kanyang Adam's apple, marin akong napalunok. Ang ganda, hindi ba? Sa pagkakataong ito, bigla siyang tumingin sa akin at isang magandang ngiti ang kanyang ginawa. Naiwan lang ako nakatulala sa kanya. Habang ang malamig na hangin ay sinasayaw ang aking buhok. At sa mga oras na yon, naramdaman ko ang pag-iinit ng aking pisngi at ang puso kong biglang bumilis ang pagtibok. Hanggang sa bigla na lang akong sininok. Ano ba tong nararamdaman ko? Hindi kaya may sakit na ako sa puso? Point of view. Alisa Marquez. Simula nang dumating sa buhay namin, si Daniel, pakiramdam ko ay naging isang maswerte siya sa aming pamilya. Madalas may bumibisitang babae sa amin para maghatid ng pagkain o isda rito sa bahay. Nang kami ay makaluwag-luwag dahil sa pangingisda ni tatay, binila namin si Daniel ng mga bagong damit na magagamit niya sa pang-araw-araw. Hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik ang kanyang alaala at wala pa rin kaming balita sa mga kamag-anak niya o kung may tao mang maghanap sa kanya. Nakakalungkot isipin, tila tuluyan na siyang kinalimutan ng kanyang pamilya. Ngunit umaasa pa rin ako na muling babalik ang kanyang alaala. Mahanap pa kaya ng pamilya ni Daniel siya? At bakit parang hindi siya hinahanap ng kanyang pamilya? Ano kayang lihim sa pagkatao ni Daniel sa likod nito? Ito po ang ating alamin sa susunod na kabanata. Please like, share to Daniel para sa'yo. Kainin mo to mamayang merienda ha. O kung gusto mo, ako na lang kainin mo. Misyaripik eh. Tumaas ang aking kilay habang nakatingin sa isang babaeng bumibisita na naman dito sa bahay. Nakasandal lang ako sa kahoy naming pinto.
Nakalukip-kip ang aking braso at hindi ko sinasadyang makita na naman ang isa sa mga babaeng bumibisita kay Daniel. Sa tingin ko ay pansit ang dala niyang pagkain. "Hoy Tina, matagal pa ba yan? Mahaba pang pila oh." Sigaw ko sa kanya. Gamit ang aking uso, tinuro ko ang pila ng babae na nasa kanyang likuran. Nakita naman niya ang 5 babaeng nakapila. Ngumuso siya na animoy nagtatampo, sabay padabog na tumayo mula sa upuang kahoy. Kulang na lang ay maglagay ako ng donation box dahil sa dami ng babaeng lumalapit kay Daniel. Ngayon lang ba sila nakakita ng gwapong lalaki? Irritable kung saad sa sarili. Nang muli akong tumingin sa kinaroroonan ni Daniel, nakita ko siyang nakatingin sa akin. Sumilay ang magandang ngiti sa kanyang labi na muling nagpainit sa aking mukha. Ano ba naman kasing mayroon sa lalaking ito? Bakit kasi napakagwapo? Marina kong lumunok sa kainalis ang aking tingin sa kanya at pumasok sa loob ng aming bahay. Sa tingin ko kapag ako ay tumagal sa pakipagtitigan sa kanya, baka atakihin ako sa puso. Ganito ang eksena sa aming tahanan araw-araw matapos maubos ang mga babaeng bumibisita kay Daniel. Sasamahan na naman niya ako sa dalampasigan upang humanap ng mga bagay na maaari naming makain o mapakinabangan. Pero kadalasan nauwi sa pagligo sa dagat ang aming pinupunta. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nagkaroon ng kasama sa mga bagay na aking ginagawa. Tila nakahanap ako ng isang kaibigan sa katangian ni Daniel. Isang gwapong kaibigan. "Risa, tingnan mo ang nahuli ko oh," sigaw ni Daniel habang hawak-hawak ang isang talangka. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa kanyang hawak. Alam kong gaano kadelikado ang umawak na isang talangka kung hindi ka sanay. Nako, makakagat ka. Aray! Nanlaki ang aking mga mata na makita kong sipitin siya nito dahilan upang agad niya itong mabitawan. Agad akong tumakbo patungo sa kanyang kinaroroonan. "Ayos ka lang ba?" tanong ko sabay hawak sa kanyang kamay. Mula sa sariling sinipsip ko, ang daliri niyang sinipsipan ng talangka. Saka ko lang naisip ang aking ginawa nang maramdaman ko ang pagtitig sa akin ni Daniel. Mabilis kong tinanggal ang daliri niya sa aking bibig nang mapagtanto ko ito. "Sorry," saad ko. Ngumiti si Daniel bilang tugon sa aking sinabi. Okay lang, Risa," sabay hawak niya sa aking ulo at ginulo ang aking buhok. Ang sakit ng daliri ko. "Halika, umupo muna tayo rito." Nakita ko ang pag-upo ni Daniel sa buhangin. Marahan naman akong umupo sa kanyang tabi habang ang aking mga paa ay nalalapatan ng mahinang alon galing sa dagat. Sabay kaming tumingin sa tahimik na dagat habang ang hangin ay dumadampi sa aming mukha. "Alam mo, Risa," lumingon ako kay Miggy nang magsimula siya magsalita. "Hanggang ngayon, nabibighani pa rin ako sa ganda ng isla na to." Saad niya. Ngumiti naman ako nang marinig ko yun. Ibinalik ko ang aking tingin sa tahimik na dagat bago tumugon. "Oo naman. Ang islang to ang pinakamagandang isla na nakita ko bukod sa tahimik at malayo sa gulo ng syudad. Napakalinis at sagana ito sa likas na yaman." Sunod-sunod kong saad na animoy tourist guide. "Oo nga, masaya ako at dito ako napadpad. At mas masaya ako dahil may pamilyang kumukup sa akin." Bumalik ang aking tingin sa kanya mukha nang sabihin niya yun. Sa tingin ko, hindi na muling babalik pa ang aking alaala. Wala ring pamilyang humahanap sa akin. Siguro nga, pinabayaan na nila ako. Parang bata niyang pagsusumbong sa akin. Naramdaman ko ang lungkot na mula sa tinig niyang yun. Agad akong dumikit sa kanya at kahit siya ay may katangkaran. Marahan akong inabot ang kanyang ulo at sinandal sa aking balikat. "Huwag mong isipin yan, Daniel ha. Mahahanap din natin ang pamilya mo," saad ko. "Maraming salamat, Risa, dahil hindi mo ako pinabayaan. Hindi mo pa rin ako sinusukuan." Sumilay ang ngiti sa aking labi. Nang marinig ko ang bagay na yon, sino lang ba ang magtutulungan? Dito kung hindi tayo lang, di ba? Saad ko sabay layo ng kanyang ulo at tumingin kami sa isa't isa. Binigyan ko siya ng isang malaking ngiti upang maibsan ang kanyang pag-aalala. Gumanti naman siya ng ngiti sa akin, dahilan upang bumilis na naman ang tibok ng aking puso. "Okay, let's go." Masiglang saad ni Daniel sabay mabilis na tumayo. Nakatingala lang ako sa kanya
hanggang sa makita ko ang paghawak ng dalawa niyang kamay sa laylayan ng puti ng t-shirt. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang damit hanggang sa ito ay matanggal sa kanyang katawan. Tumambad sa akin ang mga mata ang maputi at makinis niyang katawan, ang matipuno at tila bato niyang arms biceps, ang nagsusumigaw niyang abs sa kanyang tiyan na tila masarap hawakan. Sandali, ano ba itong iniisip ko? Hoy, baka matunaw yan, pagtawag ni Daniel sa aking atensyon, saka tumawa ng malakas. Tara na, pagyayayan niya sa akin sabay lahad ng kanyang kamay. Tinitigan ko pa ang kanyang mukha bago ko tinanggap ang kamay niyang yun. Ngunit nang tanggapin ko ito, nanlaki ang aking mga mata nang mabilis niya akong hilain at tumakbo patungo sa dagat. Dahil sa kanyang ginawa, tuluyang nabasa ang suot kong mahabang t-shirt na tumatakip sa aking katawan. Nakagawin ko na sa aking sarili na sa tuwing nagbabasa o nababasa ang aking damit, tinatanggal ko ito upang hindi na makapitan pa ng buhangin na mahirap tanggalin sa tuwing naglalaba. Wala sa sariling tinanggal ko ang aking t-shirt dahilan upang makita ang suot kong bra at cycling shorts. Hi sexy, nanlaki ang aking mga mata nang maalala kong kasama ko nga pala si Daniel. Agad akong napatakip ng katawan dahil sa kanyang sinabi. Tumawa pa siya dahil sa aking ginawa hanggang sa maya-maya lang lumapit siya sa akin at maranghang ibinaba ang aking kamay na tumatakip sa aking katawan. Don't worry, Risa, it's beautiful. Saan niya na tila tumutukol sa aking mukha. Nagtama ang aming mga mata habang nakatingin ako sa kanyang gwapong mukha. Ang bagay na tumitibok sa aking puso ay nagsimula na namang bumilis. Ito ang unang beses na maramdaman ko ang bagay na ito. Hindi ko alam kung anong tawag dito, ngunit ayon sa aking mga nababasa sa nobela, ito ang tinatawag nilang pagmamahal. Nang bumalik sa realidad ang aking isip, agad kong kinuha ang aking kamay na kanyang hawak-hawak. Walang sabi-sabing naglakad ako palayo sa dagat at iniwan ko siya roon. Alam kong hindi ito maari. Hindi tamang mahulog ang loob ko sa lalaking ito. Bukod sa hindi ko siya lubusang kilala, wala rin siyang alaala. Mali ito. Mali. Mali ang nararamdaman ko. Ani ko sa aking sarili. Tuluyan akong lumayo at iniwan si Daniel sa dagat nang nag-iisa. Hindi ko na rin siya nilingon kahit ilang beses pa niya akong tawagin. Kinabukasan, patuloy ako sa pag-iwas kay Daniel kahit na maraming babae ang pumupunta sa bahay. Hindi ko na ito pinapansin. Tulad ng dati, maaga akong sumasama kay tatay upang mangisda at uuwi kami kapag malapit ng mananghalian. Ganito ang araw-araw kong iginagawa upang tuluyang makalayo sa kanya. Naisip kong gawin ito hanggang sa bumalik ang kanyang alaala at muli siyang kunin ng kanyang pamilya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, inutusan kami ni nanay, mamalengke. Wala akong ibang pagpipilian kundi sumama kay Daniel. Risa, sandali nga, iniiwasan mo ba ako? Tanong niya sa akin habang kami ay naglalakad dito sa palengke. Manang, magkano po sa gulay? 30 na lang iha. Pabili nga po. Saad ko sa isang babaeng nagtitinda ng gulay sa tabi ng kalsada. Hindi ko pinansin ang mga bagay na sinasabi ni Daniel. Patuloy lang ako sa pamamalengke. Risa, pansinin mo naman ako. May ginawa ba akong mali? Tanong ni Daniel sabay habol sa akin. Binilisan ko ang aking paglalakad hanggang sa hindi ko na mapansin na may nabunggo na pala akong tao. Aray, saad ko sabay hawak sa aking ilong. Naramdaman ko naman ang paghawak ni Daniel sa aking balikat mula sa likuran upang hindi ako matumba. Ayan kasi, tumingin ka sa dinadaanan mo. Paninirmon sa akin ni Daniel. Marisa, narinig ko ang isang pamilyar na boses na tumawag sa aking pangalan. Ikaw nga, Risa. Marahas na tumaas ang aking ulo nang muli kong marinig ito. Kenji, saad ko nang makita ko ang aking kababata na nasa aking harapan. Siya pala ang lalaking nabangga ko. Long time no see, best friend. Nakangiting sagot ni Kenji. Kailan ka pa nakauwi? Nito lang, magbabakasyon lang ako rito. Nakita ko ang paglipat ng tingin ni Kenji sa lalaking nasa aking likuran. Sino siya? Tanong niya sabay turo kay Daniel. Siya si
Ako si Daniel, saad ni Daniel. Let's go. Risa, mabilis na hinila ni Daniel ang aking kamay palayo sa kinaroroonan ni Kenji. Nakita ko pa ang pagtataka sa itsura ni Kenji nang tuluyang kaming lumayo. Sandali nga, Daniel, nasasaktan ako. Sigaw ko sabay hawak sa aking kamay. Ano ba ang problema mo? Bulyaw ko sa kanya. Nabalot ng takot ang aking puso nang makita ko ang galit na galit niyang mukha. Ikaw ang problema ko. Hindi ko gusto ang tingin sa iyo ng lalaking yun. Sigaw niya sa akin. At dahil nasa palengke kami, agaw atensyon ang aming sigawan. Nakaramdam ako ng hiya dahil nagsisimula na kaming tingnan ng mga tao. Halika nga, mabilis kong hinawakan ang kamay ni Daniel saka ko siya hinila sa lugar na halos walang tao. Sa isang bakanting lote na halos hindi dinadaanan. Okay, sige, kausapin mo ako, saad ko sa kanya. Saka hinalikip-kip ang aking braso. Bakit mo ginagawa ang kabastusan na yun? Alam mo bang na binastos mo ang best friend ko? Basta hindi ko gusto ang mga tingin niya sa'yo. Alam mo, ikaw, bakit mo ba ako iniiwasan? Tanong niya na nakapagpaputol sa aking sasabihin. Kasi, alam mo bang masakit dito na makitang hindi mo ako kinakausap? Sabay turo niya sa kanyang dibdib. Matapos akong masanay na kasama ka, ngayon mo pa ako iwasan, tapos makikita kong gumingiti ka sa iba. Ano naman ngayon kung ngumiti ako sa iba, ha? Daniel, dahil masakit sa puso ko. Nasasaktan ako kapag may kausap kang iba. Gusto kong ako lang. Kumunot ang aking noo dahil sa kanyang sinabi. Marin siyang napasuklay sa kanyang buhok. Ang nahalata ang inis sa kanyang mukha. Ano bang sinasabi mo? Tanong ko. Huwag mong sasabihing nagsiselos ka. Tinapunan niya ako ng matalas na tingin nang sabihin ko ang bagay na yun. Ang kanyang itsura ay tila isang mabangis na tigre na anumang oras ay maaaring mangangagat. Nanlaki ang aking mga mata nang maras niyang suntukin ang pader katabi ng aking ulo na aking sinasandalan. Tila paralisado ang aking katawan nang unti-unti niyang ilapit ang kanyang mukha sa akin hanggang sa ilapat niya ang kanyang braso na nasa tabi ng aking ulo. Kinulong niya ako sa kanyang dalawang braso na nakasandal sa pader. Hindi ko maigalaw ang aking katawan habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik na nakatingin sa akin. Nakailang lunok na ako ng laway bago siya muling magsalita. Oo, siguro nga nagsiselos ako. Siguro nga ito ang tawag sa damdaming nararamdaman ko. Malumanay niyang sabi sa akin. Risa, huwag mo akong iwasan please dahil mababaliw ako kapag lumayo ka sa akin. Dugtong niya. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Ang alam ko lang, pabilis ng pabilis ang tibok ng aking puso na anumang oras ay maaari na akong himatayin. Akala ko ay alis na siya matapos niyang sabihin ang bagay na yun. Ngunit nagkamali ako, sa halip na umalis, nakita ko ang kanyang mukha na lumalapit sa akin. Patuloy lang siya sa pagtitig sa aking mga mata. Tila hinihigop ang aking kaluluwa habang kaming dalawa ay magkatitigan. Mariin kong naipikit ang aking mga mata nang maramdaman ko ang paglapat ng kanyang noo sa aking noo. Sorry Risa, natakot ba kita? Tanong niya sa akin. Muli akong dumilat nang marinig ko ang kanyang sinabi. Pakiusap, huwag mo akong iwasan, dugtong niya. Tela yelong lumambot naman ang aking puso nang marinig ko ang mahinahaw niyang tinig. Paano ko nagawang saktan ng lalaking to? Patawad din, Daniel, hindi ko sinasadya. Tugon ko sa kanya. Point of view. Marisa Marquez, may paraan ba upang mapigilan ang puso na umibig sa isang tao? May magagawa ba tayo kung mahulog ang loob mo? Kahit pilitin kong iwasan si Daniel, pakiramdam ko ay lalo lang akong nahuhulog sa kanya. Alam kong mali na umibig ako sa isang lalaki ngayon ko lang nakilala. Pero anong aking magagawa? Mahal ko na siya. Sa loob ng isang buwan, sinubukan namin ni Daniel na magtungo sa bayan at tanungin ang mga tao. Nagbabaka sakaling mamukhaan siya, ngunit bigo na naman kami. Patuloy pa rin kaming umaasa ni Daniel na bumalik na ang kanyang alaala at ito rin ang tanging hiling ko para sa kanya. Ito, wala ka bang naalala dito? Pagturo ko sa isang larawan na mula sa magasin na nakapatong sa isang kahoy.
Kasalukuyan kaming nasa salas ngayon ni Daniel habang nagtitingin ng isang bagay na maaaring makapagpa-trigger sa kanyang alaala. Nakaupo siya sa isang kahoy na upuan sa tapat ko at ako naman ay nakaupo sa kabila. Tinititigang mabuti ni Daniel ang litratong tinuro ko, saka kumunot ang kanyang noo. Wala, sorry. Ilang larawan na rin ang napakita ko sa kanya sa pagbabakasakali na mayroon siyang maalala. Ngunit wala pa rin talaga. Marahan kong binaba ang mga magasin at saka sinara ang mga pahina. Sige, magpahinga na muna tayo. Migi, saad ko. Pasensya na talaga. Risa, wala talaga akong maalala. Pinilit kong ngumiti upang mapalitan ang lungkot na aking narinig mula sa kanyang tinig. Hayaan mo na, wag na muna nating pilitin. Tugon ko sa kanya. Maya-maya lang dumating si nanay at umupo sa aming tabi rito sa salas. Risa, may pupuntahan kami ng tatay mo mamaya sa kabilang isla. Maasahan ba namin kayo na magbabantay ng bahay? Ngumiti ako, tumango kay nanay. Opo nay, kami na po ni Daniel ang bahala. Salamat anak, uwi rin naman kami mamayang gabi. Sige po nay. Lumipas ang ilang oras, umalis sila nanay upang tumungo sa kabilang isla. Kami naman ni Daniel ay abala sa paglilinis ng bahay at pag-ayos ng mga gamit. Nang sa wakas ay matapos kaming maglinis, lumabas kami ng bahay upang magpahinga. Umupo kami sa isang kahoy na upuan sa tabi ng pinto, saka sinandal ang aming likuran sa haligi ng bahay. Natatanaw namin ni Daniel ang magagandang alon ng dagat at payapang kalangitan. Daniel, naputol ang aking sasabihin nang lumingon ako kay Daniel. Natulala ako nang makita ko ang nakatingala niyang ulo at nakapikit na mata. Pawis na pawis ang kanyang katawan dahil sa aming paglilinis. Hindi ko alam kung bakit sunod-sunod ang aking paglunok habang nakatingin ako sa kanyang liig na dinadalaw ng butil ng pawis. Risa, ayos ka lang? Bumalik sa realidad ang aking isip nang mapagtanto kong nakatingin siya sa akin. Oo. Ayos lang, tugon ko sabay alis ng tingin ko sa kanyang mukha. Tara, maligat tayo sa dagat. Muli akong napalingon kay Daniel nang siya ay magsalita. Sumilay ang malaking ngiti sa aking labi saka tumango sa kanyang sinabi. Sige. Sabay kaming tumakbo patungo sa dagat. Ramdam ng aming mga paa ang puting buhangin na dumidikit sa aming talampakan. 4:00 na rin ng hapon kaya ang araw ay hindi na gaanong mainit. Sapat lang upang makasisid sa dagat. Mabilis na tinanggal ni Daniel ang kanyang damit nang marating namin ang dagat. Nagulat ako nang bigla siyang sumalok ng tubig gamit ang kanyang kamay sabay hagis nito sa akin. Agad akong napapikit dahil sa pagtama nito sa aking mata. Unti-unti nang nahuhulog ang loob nila sa isa't isa. May mabuo kayang pag-ibig? Pareho kaya silang nararamdaman? Atin pong alamin at ang lihim sa buhay ni Daniel. Atin pong alamin sa susunod na kabanata. Akong napapikit dahil sa pagtama nito sa aking mata. At dahil sa kanyang ginawa, gumanti ako rito hanggang sa magpalitan kami at magbasaan na animoy mga bata. Napuno ng tawanan ang paligid dahil sa aming ginagawa. Hanggang sa magdesisyon kaming lumangoy sa malalim na bahagi ng dagat. Halika, doon tayo. Risa, sigaw ni Daniel sabay lahad ng kanyang kamay. Agad ko itong kinuha at sabay kaming lumangoy patungo sa malalim na bahagi. Ang aming mga buhok ay sabay na sa paggalaw ng tubig sa ilalim. Nakamulat ang aming mga mata at tinitingnan ang magandang coral reefs na pinupuntahan ng maliliit na isda. Animoy sumasayaw kami kasama ang mga liliit na lamang dagat. Sabay kaming nakaramdam ng pagkaubos ng hangin. Kaya nagdesisyon kaming iahon ang aming mga ulo sa tubig upang kumuha ng hininga. Ang ganda sa ilalim, hindi ba? Daniel, natutuwa kong saad sa kanya. Oo, kasing ganda mo. Risa, sabay sa kanyang pagtawa. Natigil ang aking pagngiti dahil sa sinabing yun ni Daniel. Loko ka talaga, pilit akong tumawa dahil sa kanyang sinabi. Risa, muli akong napatingin sa kanya nang tawagin niya ang aking pangalan. Sa tingin ko, hindi na mahalaga sa akin kung bumalik pa ang aking alaala. Seryosong wika ni Daniel. Lumangoy siya palapit sa akin at naramdaman ko ang mainit niyang palad sa aking balikat. Dahil kahit bumalik pa ang aking alaala, pipiliin ko pa rin ang lugar na ito. Hindi ako lalayo.
Mananatili lang ako rito sa tabi mo. Halo-halong pagtataka at katanungan ang tumatakbo sa aking isip habang mabilis na tumitibok ang nagwawala kong puso. Bakit sinasabi ito ni Daniel? Nagtataka kong tanong. Pinipigilan ko ang aking sarili ngunit alam kong sa loob ng aking puso masaya ako sa mga bagay na aking naririnig. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Risa, hindi ko rin alam kung bakit pero isa lang alam ko. Sa tingin ko, nahuhulog na ang loob ko sa'yo. Ha? Pero, Daniel, hindi mo naman kailangan sagutin ang aking sinabi. Gusto ko lang malaman mo ang nararamdaman ko. Marahang tinanggal ni Daniel ang kanyang kamay sa aking balikat. Saka muling lumayo sa akin. Tara na, baka bumalik na sina Nanay Erlinda. Nakangiti niyang sabi habang nakatingin sa akin. Nang makita ko ang kanyang pagtalikod at akmang lalangoy ng muli, agad kong binukas ang aking labi. Nais kong kunin ang oportunidad na ito upang sabihin sa kanya ang aking nararamdaman. Ayokong masayang ang lahat at ayokong matapos ang araw na hindi ko sinasabi ang laman ng aking puso. Daniel, sigaw ko na nakapagpatigil sa kanyang tuluyang paglayo. Nababakas ang pagtataka sa kanyang mukha nang siya ay lumingon sa akin. Risa, bakit? May problema ba? Tanong niya. Saka muling lumangoy palapit sa akin. May gusto rin akong sabihin at ipagtapat sa iyo. Mariin akong lumunok at kumuha ng lakas ng loob upang sabihin ang mga bagay na nais kong sabihin. Gusto rin kita, Daniel. Ramdam ko ang mainit kong mukha. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa pagiging teenager. Nang sabihin ko ang bagay na yun, kahit kailan ay hindi pa ako nagkakanobyo dahil abala ko sa pagtulong sa aking mga magulang. Kaya ngayon ko lang naramdaman ang bagay na ito at nais kong sumubok kung gaano ba kasarap ang umibig. Ang gulat na nababakas sa mukha ni Daniel ay napalitan ng ngiti. Ang ngiti niyang yun ay nagbigay ng init sa aking puso. Napakasaya ng aking pakiramdam at tila ang alon sa dagat ay hindi isang alon, kundi isang ulap na nagdadala sa akin patungo sa alapaap. Maya-maya lang naramdaman ko ang kamay ni Daniel. Hinawakan niya ang likod ng aking ulo saka ito pinatong sa kanyang balikat. Ang kabilang niyang kamay ay hinagod niya sa aking likod. Sa kanya hinila ang aking katawan palapit sa kanyang katawan. Kahit malamig ang tubig sa dagat na aming kinarurunan, damang-dama ko ang mainit na yakap ni Daniel sa aking katawan. Gumanti ako ng yakap sa kanya. Pakiramdam ko ay ayoko nang matapos ang araw na ito. Ang nais ko na lang ay yakapin siya buong oras. Sa paglipas ng araw, hindi ko akalain na ang pagmamahal ko kay Daniel ay tuluyang lalalim. Ang pagmamahalan namin sa isa't isa ay tila hindi masisira ng kung sino man. Hindi rin bumibisita ang mga babaeng madalas dumalaw kay Daniel. Hindi naman niya pinagtabuyan ang mga ito, ngunit madalas nang tanggihan ni Daniel ang mga bagay na galing sa kanila. Kaya siguro unti-unting lumayo ang mga babaeng ito. Sa ngayon, may isang bagay ang hindi namin nagmagawa, ang ipagtapat sa aking mga magulang ang relasyon namin ni Daniel. Natatakot ako na baka hindi nila tanggapin ang aming sasabihin. Natatakot ako sa mga posibilidad at mga sasabihin ng tao sa amin. Kaya nilihim namin ni Daniel ang aming relasyon. Kadalasan sa tuwing wala ang aking ama't ina, nagtutungo kami ni Daniel sa dalampasigan upang panoorin ng sabay ang paglubog ng araw. Umupo kami sa buhanginan. Sinisigurado namin na nasa lugar kami na halos walang taong dumadaan. Isang lugar sa isla na may malalaking bato na nagsisilbing harang sa aming dalawa. Sorry Daniel, malungkot kong saad habang nakatingin sa magandang paglubog ng araw. Niyakap ko ang aking tuhod at idinikit ito sa aking dibdib. Sorry kasi kailangan pa nating ilihim sa aking mga magulang ang tungkol sa atin. Siguro nahihirapan ka rin kagaya ko. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon, Risa, at sa oras na handa ka nang sabihin sa kanilang lahat, sabay natin silang harapin. Nilingin ko ang aking ulo kay Daniel na ngayon nakaupo sa aking tabi. Sumilay ang ngiti sa aking labi nang marinig ko ang bagay na kanyang sinabi. Salamat, Daniel. Isang masayang wika mula sa aking labi. Marahang hinawakan ni Daniel ang aking balikat.
Sinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat at sabay naming pinanood ang magandang paglubog ng araw. Risa, narinig ko ang mahinahong wika ni Daniel. Agad akong tumingala sa kanya, ngunit hindi ko akalain na siya pala ay nakatingin sa akin. Dahilan upang magtama ang aming tingin sa isa't isa. Tila isang alapaap ang kanyang mga mata. Unti-unting lumilipad ang aking diwa at hindi ko na namalayang palapit na ng palapit ang kanyang mukha sa aking mukha. Maran akong pumikit nang maramdaman ko ang paglapat ng malambot na labi ni Daniel sa aking labi. Ito ang unang beses na nakaramdam ako ng bagay na ito. Pakiramdam ko ay anumang oras maring sumabog ang aking puso. Dahil sa lakas ng tibok nito, unti-unting lumalalim ang palitan ng halik sa pagitan naming dalawa. Tila natuto na rin ang aking dila na maglaro sa loob ng kanyang bibig at kusa na itong tumugon o tumutugon sa kanyang ginagawa. Nagsimulang uminit ang aking damdamin na maramdaman ko ang paghawak ni Daniel sa aking likuran. Tila may hinahanap itong bagay. Nang matagpuan ng kamay niyang yun ang kawit ng aking bra, marahan niya yung tinanggal, dahilan upang mapamulat ang aking mga mata at ilayo ko ang aking labi. Sa sandali, mabilis kong saad. Sorry, Risa, nadala lang ako. Akmang tatayo na si Daniel mula sa kanyang pagkakaupo nang bigla kong hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ko rin alam sa aking sarili kung bakit ko ito ginawa. Ang alam ko lang, handa na akong ibigay ang aking sarili sa kanya. Sa paghawak ko sa kanyang kamay, agad ko siyang hinatak palapit sa akin sa kamuling siniil ng halik ang kanyang labi. Hindi ko na muling pinigilan ang bagay na nais naming gawin. Tila nilamon na ng sensasyon ang aking isip at hindi na nito nagawang mag-isip pa. Nang lubusang matanggal ng ang suot kong bra, dahan-dahan na rin niyang tinanggal ang suot kong t-shirt sa katumambad ang malulusog kong hinaharap. Ingat na tila isang sanggol ang hawak niya sa aking ulo. Habang hinihiga ang aking katawan sa puting buhanginan ng isla de Escondido, dumagan siya sa aking katawan habang ang kanyang mga braso ay nakatukod sa sahig ng buhangin sa magkabilang tabi ng aking ulo. Napasinghap ako nang maramdaman ang paghawak ni Daniel sa aking kaliwang dibdib. At tila mabaliw ang aking isip nang simulan niyang paglaruan ang bagay na nasa ibabaw nito. Isang mahabang ungol ang lumabas sa aking bibig, dahilan upang mariin kung kagatin ang ilalim ng aking labi. Sinimulan ni Daniel na ilagay ang kanan kong dibdib sa kanyang mainit na bibig. Damang-dama ko ang dila na naglalaro sa ibabaw ng aking nagsusumigaw na hinaharap. Tila bumalik sa ulirat ang aking isip nang itigin niya ang bagay na kanyang ginagawa. Saka siya muling bumalik sa paghalik sa aking labi. Nagsimulang maglakbay ang kanyang kamay sa aking katawan. Naramdaman ko ang gumuguhit niyang daliri patungo sa aking puson. At sa mga oras na ito, alam ko na ang patutunguhan ng kamay niyang yun. Ang kanyang kamay ay nagsimulang pumasok sa loob ng aking manipis na saplot sa ibaba hanggang sa tuluyan na niyang mawakan ang masilang bahagi ng aking katawan. Hindi ko mapigilang mapaigtad ang aking balakang nang idiin niya ang kanyang daliri sa maselang bahagi na yun. Marin akong napakapit sa kanyang braso nang itapat niya ang gitnang daliri sa entrata ng aking kasilanan. Isang malalim na pagsinghap ang aking nagawa ng unti-unti at dahan-dahan niyang ipasok ang kanyang daliri sa loob ng basang-basa kong pagkababae. Daniel, masakit, nauutal at nanginginig na tinig kong saad. Sorry, sa umpisa lang yan. Risa, naramdaman ko ang mahigpit na yakap ni Daniel sa aking katawan, dahilan upang mapanatag ang kinakabahan kong puso. Dahil sa dulas ng masilang bahaging yun, hindi nahirapan ang marahang pagpasok ng kanyang daliri sa loob, dahilan upang marin akong mapakagat sa ilalim ng aking labi. Masakit pa ba? Tanong ni Daniel na may halong pag-alala. Umiling lang ako saka isinubsob ang aking ulo sa kanyang balikat. Hinahanda ko lang ito para mamaya. Muling saad ni Daniel na nagpapahiwatig sa mga bagay na susunod na mangyayari. Daniel, nagsimulang gumalaw ang kanyang daliri at ang sakit na nararamdaman ko kanina ay unti-unting nawawala. Nakakabilib
na napalitan ito ng kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam na halos ayaw ko nang tigilan. Halos kapusin ang aking hininga dahil sa sunod-sunod na paglabas-pasok ng daliri sa loob ng aking kasilanan hanggang sa makaramdam ako ng tila namumuong bagay sa aking puson. Mabilis kong hinawakan ang kamay ni Daniel na pilit siyang pinatitigil. Sandali, naiihi ako. Hirap kong paliwanag sa kanya. Sige lang, Risa, it's not what you think. It is. Tika, ngunit hindi pa rin niya itinigil ang kanyang ginagawa hanggang sa maramdaman ko ang paglabas ng mainit na likido mula sa bagay na kanyang hinahawakan. Isang mahabang ungol ang lumabas sa aking bibig nang naramdaman ko ang bagay na yun. Ano yun? Saad ko habang ramdam ang tila pagod kong katawan. That is orgasm, Risa. Bulong ni Daniel sa aking tenga. Sabihin mo lang kung ititigil na natin to ha. Dugtong niya. Ngunit tila may sariling buhay ang aking ulo dahil mabilis akong umiling at hindi ko alam kung bakit ko yung ginawa. Please Daniel, tapusin na natin to. Marahang itinaas ni Daniel ang kanyang ulo at tiningnan ang aking mukha. Tila sinusuri niya ako at sinisigurado ang aking desisyon. Dahil sa kanyang ginawa, umiwas ako ng tingin dahil bigla akong nakaramdam ng hiya. Huwag mo akong titigan ng ganyan, inis kong sabi. Sabay hampas sa kanyang braso. Narinig ko pa ang mahinang pagtawa ni Daniel dahil sa namumula kong mukha. Sorry, saad niya. Naramdaman ko ang kanyang pag-alis mula sa pagkakadagan niya sa akin. Hinawakan niya ang laylayan ng kanyang t-shirt at saka ito mabilis na tinanggal. Tumambad na naman sa aking mga mata ang nagsusumigaw niyang abs na tila masarap hawakan. Ngunit nanlaki ang aking mga mata nang simulan niyang hubarin ang suot niyang pang-ibaba at tuluyan kong makita ang kabuuan ng hubad niyang katawan. Nakailang lunok ako ng laway habang nakatitig sa isang bagay na nasa pagitan ng kanyang mga hita. Ang mahaba at ugatan nitong tsura ay tila nakatatakot sa aking mga mata. Kaya ko ba ang bagay na ito? Tanong ko sa sarili ko. Ito ang unang beses na makakita ako nito at masasabi kong mas lalong bumilis ang tibok ng aking puso. Muling bumalik si Daniel sa aking babaw at saka tinitigan ang aking mukha. Are you ready? Mahinahon niyang tanong. Isang mariin na lunok pa ang muli kong ginawa bago tumango sa kanyang sinabi. Gamit ang kanyang kamay, hinawakan ni Daniel ang dulo ng bagay na nasa pagitan ng kanyang hita, saka ito tinapat sa entrada ng aking kasilanan. Sa oras na pumasok ang kanyang pagkalalaki sa aking hiyas ay tuluyan na kaming magiging isa. Point of view. Marisa Marquez. Tumakas ang maliit na butil ng luha mula sa aking mga mata. Ramdam ko ang unti-unting pagbaon ng kanyang pagkalalaki sa masilang bahagi ng aking katawan hanggang sa tuluyan kaming maging isa. Mariing napakuyom ang aking kamay sa buhangin na aming hinihigaan dahil sa sakit na aking nararamdaman. Panandali ang huminto sa paggalaw si Daniel upang mawala ang sakit na ito. Still hurt? Nag-aalala niyang tanong. Nang maramdaman kong tuluyan ng mawala ang sakit sa pagitan ng aking mga hita, tumango ako sa kanyang bilang hudyat na maaari na siyang gumalaw. Malalim ang paghugot ko sa aking hininga nang maramdaman ko ang marahan niyang paghugot sa kanyang pagkalalaki. Hindi pa man niya tuluyang natatanggal ang bagay na yun, muli niya yung ibinaon sa aking kasilanan. Daniel, nanginginig ang tinig kong saad. Say my name again, Risa. Daniel, mabilis na pabilis ang kanyang ginagawa. Hanggang sa namalayan ko na lamang na sumasabay na ang aking balakang sa sayaw ng kanyang baywang. Kaliwat kanan ang pagbaling ng aking ulo na tila hindi ko na alam kung saan ako kakapit. Halos mabaliw ang aking isip sa init na dumadaloy ngayon sa aking katawan. Ang aking pakiramdam ay tila punong-puno at nawawala na sa aking katinuan. Ramdam ko na ang aking katawan ay tila lumulutang sa alapap habang mabilis ang paggalaw ng lalaki sa aking ibabaw. Hanggang sa maya-maya lang naramdaman ko ang paninigas ng aking kalamnan. May kung ano ang namumuo sa aking puson na nais na namang sumabog. Oh Daniel, ito na naman siya.
Ako rin, Risa. Nahihirap ang tugon ni Daniel. Oh shit, sigaw niya sabay sa mabilis na paggalaw ng kanyang balakang. Maging ako ay habol hininga sa bawat paggalaw ng kanyang ginagawa. Isang mahabang ungol ang sabay naming nagawa nang maabot namin ang rurok ng pagnanasa. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan at maging ako ay ganito rin ang nararamdaman. Halos sinanghina ang katawan namin matapos ang nangyaring yun sa pagitan naming dalawa. Maging sa paghugot ng kanyang pagkalalaki ay nagdala rin sa akin ng kakaibang sensasyon. Pakiramdam ko ay may kung anong likido ang umagos mula sa akin nang alisin niya ang bagay na yun. Matapos yun, humiga si Daniel sa aking tabi sa kasabay naming tiningnan ang malaki at bilog na buwan sa itaas ng langit. Nagsisisi ka ba sa ginawa natin? Risa, rinig kong tanong ni Daniel. Matamis akong ngumiti. Humiga ako patagilid upang mas makita ko ang kanyang muka bago tumugon sa kanyang tanong. Hindi kailanman, Daniel. Marahan siyang humiga patagilid at nagtama ang aming tingin sa isa't isa. Pangako, anuman ang maging resulta ng ating ginawa ngayon, paninindigan ko ito. Seryosong wika ni Daniel. Tumango ako at nakaramdam ng kapanatagan dahil sa kanyang sinabi. Pinangako ko sa aking sarili na isang lalaki lang ang iibigin ko at makakasama habang buhay. At ang lalaking yun ay dumating na sa wakas. Naramdaman ko ang paglapat ng labi ni Daniel sa aking noo at ang mahigpit niyang yakap. Isang yakap na tila nagsasabing hindi niya ako iiwan. Sa paglipas ng mga araw, hindi ko na mabilang kung ilang beses naming pinagsaluhan ang mainit na sandali. Tila isang droga ang bagay na yun. Sa aming dalawa, hindi namin ito maiwasan at habang tumatagal, palalim ng palalim ang aming nagagawa sa isa't isa. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin magawang ipagtapat ang aming relasyon sa aking mga magulang, lalo pat ngayong may nangyayari na sa pagitan naming dalawa. Ngunit dumating ang araw na aking kinakatakutan. Buong akala ko ay iba si Daniel sa lahat ng lalaki, na iba siya sa manlulokong lalaki na ang habol lang ay ang tawag ng laman. Ngunit nagkamali ako. Hindi ko akalain na malimutan ko na ang lalaking ito ay isang stranghero, isang lalaking walang alaala at aksidenteng napadpad lamang sa dalampasigan ng aming isla. Isang bagong umaga, inutusan kami ni nanay na bumili ng lahok sa aming ulamin. Daniel, bumili ka nga roon sa kabila, ako naman dito para mas mabilis tayo. Utos ko kay Daniel habang nakaturo ang aking kamay sa isang tindahan na nakapwesto sa di kalayuan. Kasalukuyan akong abala sa hawak kong bag at hinahanap ang aking wallet. Lumipas ang ilang minuto, hindi ko narinig ang pagtugon ni Daniel. Daniel! Saad ko, saka ko itinaas ang aking ulo at tumingin sa lalaking nasa tabi ko. Nakita ko ang nanlalaki niyang mga mata na tila nabigla sa kanyang nakita. Kumunot ang aking noo at sinundan ang bagay na kanyang tinitingnan. Sa pagsunod ng aking tingin, nakita ko ang isang lalaking naka-black suit na nagtitingin ng kung ano-ano sa isang tindahan. Halatang mayaman ang lalaking ito dahil sa kanyang kasuotan. Ano kaya ang kaugnayan ng lalaking nakita ni Risa sa palengke? Ano ang kaugnayan nito kay Daniel? Ito po ang ating aalamin sa susunod na kabanata. Please like, share, and subscribe. Problema ba, Daniel? Pagtatanong ko sa kanya. Risa, mauna ka na muna. May gagawin lang ako. Wika niya sa akin sa mabilis na tumakbo palayo sa aking kinaroroonan. Anong problema niya? Nasabi ko na lang sa aking sarili. Matapos kong mabili ang mga bagay na pinabibili sa akin ni nanay, muli akong bumalik sa lugar kung saan ako iniwan ni Daniel. Nagbabakasakaling muli siyang babalik. Ngunit lumipas ang ilang oras, walang Daniel ang bumalik sa lugar kung saan ako naroon. Nagdesisyon akong umuwi sa bahay dahil baka magalit si nanay kung hindi ko ako makakauwi o hindi ko maiuwi ang lahok sa aming kakainin. Muli akong bumalik sa palengke at hinanap si Daniel, ngunit tila nawala siya na parang bula. Lumipas ang ilang araw, tuluyan na siyang hindi nagpakita. Nag-report kami sa pulis at kung saan-saan pa. Nagbabakasakaling mahanap pa namin siya.
Ngunit tulad ng biglaang pagdating niya sa Isla de Escondido, ang biglaan din niyang pagkawala. Halos mabaliw ako sa kakahanap kay Daniel. Halos libutin ko ang buong isla. Masilayan ko lang muli ang kanyang mukha, pero bigo pa rin ako. Bigo pa rin ako makita ang lalaking inaakala kong makakasama ko habang buhay. Ilang gabi akong patuloy na umiiyak. Ilang araw akong halos hindi makakain sa kakaisip sa kanya. Kung kumain na ba siya o natutulog ba siya ng maayos. Hanggang sa dumating ang araw na aking kinakatakutan. Naramdaman ko ang pagtama ng sinag ng araw sa aking mukha. Dahilan upang ako'y bumangon mula sa aking pagkakahiga. Ngunit nang subukan kong tumayo, naramdaman ko ang pag-ikot ng aking sikmura at pakiramdam ko ay anumang oras maduduwal ako. Mabilis akong tumakbo sa banyo. Yumuko ako at itinapat ang aking bibig sa lababo. Ngunit kahit anong duwal ang aking gawin, walang lumabas mula sa aking bibig. Tanging malalagkit na laway lamang ang lumabas dito. Anak, ayos ka lang ba? Narinig ko ang tinig ni nanay na ngayon ay nakatayo sa labas ng pinto ng banyo. Ngumiti ako bago tumugon sa kanya. Oo po nanay, ayos lang po ako. Ngunit nang akmang ihakbang ko ng aking paa, pakiramdam ko ay gumaan ang aking ulo at tuluyan ng akong nahilo. Hinawakan ko ang aking ulo at mabuti na lang agad akong nakakapit sa haligi ng aking banyo. Lisa! Sigaw ni nanay nang makita niya na muntik na akong matumba. Agad siyang lumapit sa akin sa kainalalayan ng aking braso. Sabihin mo sa akin, buntis ka ba? Nanlaki ang aking mga mata nang itanong ni nanay ang bagay na yun. Tila gumuho ang aking mundo nang mapagtanto ko na posibleng ako nga'y nagdadalang tao. At isang lalaki lang ang nagmamay-ari sa dinadala ko. Ang lalaking biglang dumating at biglang naglaho sa aking buhay, si Daniel. Point of view. Marisa Marquez. Nanlaki ang aking mga mata nang maramdaman ang pagdapo ng malakas na sampal ni nanay sa aking pisngi. Halos triple ang sakit na dinala nito sa aking puso. Anong klaseng anak ka? Sabihin mo, si Daniel ba ang ama niyan? Sunod-sunod na sigaw sa akin ni nanay. Anong nangyayari rito? Narinig kong sigaw ni tatay. Mabilis siyang tumakbo patungo sa banyo kung nasaan kami ni nanay at naabutan niya kami sa ganong eksena. Erlinda, bakit mo naman sinaktan si Risa? Muling sabi ni tatay. Sabay lakad patungo sa aking kinaroroonan at hawak nito sa aking balikat. Sige, kampihan mo yung anak mo. Kaya pala hanap sa Daniel na yan. At halos mabaliw na dahil buntis siya. Nanlaki ang mga mata ni tatay dahil sa kanyang narinig at tila halos hindi makapaniwala. Naramdaman ko ang panginginig ng kamay ni tatay at marahang tumingin sa akin. Risa, totoo ba ang sinasabi ng nanay mo? Nanginginig na saad ni tatay. Ang aking lalamunan ay tila biglang natuyo. Pakiramdam ko ay ayaw lumabas ng kahit na anong wika sa aking labi. Halos hindi ako makapagsalita at hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Naramdaman ko ang pagsisikip ng aking dibdib at ang pamumuo ng aking luha. Maya-maya lang ay mahigpit kong niyakap si tatay at tila isang batang bumulalas ng iyak. Sorry po tatay, nanay. Patawarin niyo po ako. Sunod-sunod kong sigaw sa kanila. Naramdaman ko naman ang paghagod ni tatay sa aking likod na tila pinipilit akong pakalmahin. Nang araw na yon, nagdesisyon kami ni nanay na pumunta sa klinik upang makumpirma ang lahat. Kasalukuyan akong nakahiga sa isang flatbed dito sa loob ng klinik ng isang OB-GYN. Nakatitig lamang ang aking mga mata sa kisame habang si nanay ay nakaupo sa silyang malapit sa akin. Maya-maya lang nakita ko isang mahabang bagay na nilagyan ng kakaibang gel ni Doktora. Calm yourself, iha. Plat mo lang ang puwet mo at ikalma mo lang ang tiyan mo, iha. Narinig kong saad niya. Isang buntong hininga ang aking ginawa. Maya-maya lang naramdaman ko ang malamig na likidong tumama sa bukana ng aking kasilanan. Marina kong napapikit nang maramdaman ko ang pagpasok ng bagay na yun sa akin. Sa tingin ko, ito ang tinatawag nilang trans-B. You are 2 weeks pregnant, iha. Saan ni doktora na nagkumpirma na ako ay nagdadalang tao?
Ririsitahan kita ng mga gamot na kailangan mong inumin. Naramdaman ko ang pagtanggal niya sa bagay na yun mula sa akin. Nagsimula akong tumayo at suot ang aking pang-ibaba. Nababakas naman sa mukha ng aking ina ang pagkadismaya sa akin at panay ang kanyang iling. Sa dami ng gamot na niresita sa amin ni doktora, halos hindi namin nabili ang lahat ng ito dahil kulang ang aming dalang pera. Nagdesisyon kami umuwi ni nanay at sa buong biyahe namin hanggang sa kami ay makauwi, halos walang umimik sa aming dalawa. Pakiramdam ko ay ako na ang pinakamarumi at pinakamasakasalanang tao sa mundo. Pakiramdam ko ay isang malaking kasalanan ang aking nagawa na tila ba nakapatay ako ng isang tao dahil lang minahal ko ang isang estranghero. Nang kami ay makauwi sa aming bahay, naunang lumakad si nanay at pumasok sa loob. Sinundan ko siya ng tingin. Nakaramdam ako ng paninikip ng dibdib at pamumuo ng luha sa aking mga mata habang nakatitig ako sa likod ng aking ina. Alam kong malaki ang pagkadismaya sa akin ni nanay at alam kong galit sila sa akin. Nais ko siyang yakapin at nais kong humingi ng tawad, ngunit natatakot akong baka hindi niya ako matanggap. Nagsimula akong lumakad papasok sa aming bahay at nakita ko si tatay na sumalubong sa akin. "Kumusta, Riza? Anong sabi ni doktora?" Hindi ako umimik at hindi ko alam kung paano ko sabihin kay tatay. Imbis na maging masaya ako sa balita at sa pagdating ng anghel na sanggol sa aking buhay, lungkot ang bumalot sa aking puso. Bahagya akong yumuko dahil sa hiya na aking nararamdaman. Tila nalaman naman ni tatay ang sagot sa kanyang tanong. Naramdaman ko ang kamay ni tatay na hinawak niya sa aking balikat. Sa kanya ako mahigpit na niyakap. "Wala na tayong magagawa dyan, Risa. Tanggapin na lang natin to." Marahan akong tumango. Saka malakas na umiyak at gumanti ng mahigpit na yakap sa bisig ng aking ama. Nang sumapit ang tanghalian, hindi muna ako pinasama ni tatay sa pamamalaot niya sa dagat. Natulog muna ako dahil pakiramdam ko ay antok na antok ang aking katawan. Sa pagmulat ng aking mga mata, nakaamoy ako ng isang masarap na pagkain na niluto ni nanay. Bumangon ako at inabutan ko siya sa kusina. "Nanay, ang sarap naman po ng amoy niyan," saad ko sa kanya, kahit na alam kong hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ako kinakausap. Wala akong narinig na pagtugon mula sa kanya. Nakaramdam ako ng kirot sa aking puso dahil pakiramdam ko hindi na ako mapapatawad ni nanay kahit kailan. Dahil dito, hinakbang ko pabalik ang aking paa at akmang aalis na. "Umupo ka na muna riyan, Risa. Maluluto na ito. Kumain ka na muna." Sunod-sunod niyang saad. Muli akong napalingon sa aking ina. Nakataligod siya sa akin at abala sa kanyang ginagawa. Halo-halong emosyon ang aking nararamdaman. Kasiyahan, kalungkutan at mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Mabilis na namuo ang luha sa aking mga mata. Saka binigyan ng mahigpit na yakap si nanay mula sa kanyang likod. Naramdaman ko naman ang gulat sa kanya. "Nanay, sorry po. Sorry, hindi ko po talaga sinasadya. Patawarin niyo po ako, Nay." Sunod-sunod kong saad sabay sa tila ilog na pag-agos ng aking mga luha. Bumuntong hininga si nanay. Pinatay niya ang kanyang niluluto. Saka hinawakan ang aking braso. Marahan niya akong tinanggal at humarap sa akin. Hinawakan niya ang aking pisngi at parang batang pinunasan ang aking luha. "Hindi na ako galit, anak. Nagtatampo lang ako dahil hindi mo sinabi ang tungkol sa inyo ni Daniel. Patawad din, anak, at nasaktan kita." Wika ni nanay na lubos na nagpatunaw sa aking puso. "Nanay!" sigaw ko sa kamahigpit na yumakap sa kanya. Akala ko ay hindi na ako muling makakausapin ni nanay. Natakot ako na baka iwasan na niya ako at habang buhay nakalimutan. Ngayon ko napagtanto na kahit gaano pa kabigat ang bagay na iyong nagawa, may mga tao pa rin ang tatanggap at uunawa sa iyo at yun ang iyong pamilya. Ang unti-unting pagbabago sa aking katawan ay nagsisimula ko ng maramdaman. Madalas akong magutom at madalas ding antukin. Naawa na rin ako kay tatay dahil doble ang kayod niya para sa paghanda sa pagluwal ko sa batang ito. "Risa, pakiabot mo nga yang walis at wawalisin ko itong dahon sa tapat," sigaw ni nanay habang siya'y nasa labas ng bahay.
Opo, Nay, sandali lang po. Mabilis akong nagtungo sa kusina upang kunin ang walis. Hawak-hawak ko ang aking tiyan dahil nahalata na rin ang paglaki nito. Mahigit 7 buwan na rin kasi ang makalipas. Ito na po, Nay, saad ko sabay bigay ng walis sa aking awak. Ang laki na pala ng tiyan niya. Oo nga, malandi kasi. Nagpabuntis sa lalaki, hindi naman niya lubusang kilala. Gwapo kasi, Mare. Ayan tuloy, nadali. Narinig ko ang usapan ng 2 babaeng hindi kalayuan sa aming kinaroroonan ni Nanay. At sa tingin ko, narinig niya rin ito. Hoy, mga chismosa, wala na ba talaga kayong magawa? Kung hindi ang pag-usapan ng buhay na may buhay, mga pakialamera, sigaw ni Nanay. Mabilis ko namang hinawakan ang kanyang balikat upang siya'y pakalmahin. Nay, tama na po, hayaan niyo na po sila, saad ko. Mabilis namang umalis ang mga babaeng nagkukwentuhan matapos magtapo ng mapangusgang tingin sa akin. Napapadalas na rin ang pakikipag-away ni Nanay dahil sa aking pagbubuntis. Dahil na rin sa mga taong narito sa aming paligid na may mapanghusgang tingin at dila. At dahil dito, nagdesisyon si Tatay na lumipat na lang kami ng tirahan sa kabilang bahagi ng Isla de Escondido. Malayo sa mga taong mapanghusga at mga taong akala mo ay kahit kailan hindi nagkamali sa buhay. Mga taong walang ginawa kung hindi pag-usapan ang buhay ng iba na lubos na ikinakasaya nila. Hindi man lang naisip ang masakit na pinagdaanan ng pamilyang pinag-uusapan nila. Ngunit ganito talaga ang realidad ng mundo. Maraming mata ang nakatingin sa iyo. Lumipas ang ilang buwan at sumapit ang kabuwanan ng aking tiyan habang ako'y nakaupo sa tabi ng bintana. Sa bago naming bahay ay nakatanaw sa mahinahong alo ng karagatan. Hindi ko maiwasang maalala ang nakaraan, ang dalampasigan kung saan ko nakita at nakilala ang lalaking minahal ko, si Daniel. Minahal ko siya ng sobra pero sa isang iglap, bigla na lang siyang nawala ng parang bula. Hindi ko alam at wala akong ideya kung may nagawa ba akong mali. Pero kung mayroon man, yun ay yung mahalin siya at ibigay sa kanya ang lahat-lahat. Naalala ko pa ang mga bagay na sinabi sa akin ni Daniel noon na magsasama kami at hindi niya ako iiwan. Na kahit na bumalik pa ang kanyang alaala, mananatili pa rin siya sa aking tabi. Ngunit nasaan ka na ngayon? Kailangan kita, Daniel. Nasaan ang lalaking ama ng aking anak? Marahan akong iniangat ang aking kamay. Tiningnan ko ang lumalaki kong tiyan saka ito hinaplos. Anak, patawad kung nagkamali si Mami. Patawad kung pinili kong magmahal. Patawad, anak. Tila nag-uunahan ang aking mga luha nang maisip kong iniwan ako ng lalaking ama ng aking anak. Napakasakit isipin na lalaki ng walang ama ang mahal kong sanggol. Pero wala akong magagawa dahil nandito na ito. Kailangan kong maging matatag para sa anak ko. Nandito na ito. Pinili ko ng masaktan at hindi ko pinagsisisihan na mahalin si Daniel. Mariin kong pinahiran ang luha sa aking mga mata. Saka muling tinanaw ang asul na dagat. Ang isla na ito ang saksi sa aming pagmamahalan. Ang saksi sa lahat ng pangako na bigla na lang napako ng walang dahilan. Sana man lang sinabi mo sa akin kung bakit, Daniel. Sana man lang nilinaw mo ang lahat. Nang sa ganun, hindi ganun kasakit. Dito sa islang ito, sa Isla de Escondido, nagsimula ang lahat. Dito sa islang ito, nabuo ang lahat. At dito sa islang ito, natapos din ang lahat. Dahan-dahan akong tumayo mula sa pagkakaupo. Sinapo ko ang ilalim ng aking tiyan dahil nakaramdam ako ng kaunting kirot. At maya-maya pa isang mainit na tubig ang lumabas mula sa akin. Nanlaki ang aking mga mata at mabilis na tumibok ang aking puso. Unti-unting humilab ang aking tiyan hanggang sa ang sakit ay hindi ko na makayanan. Saka ako sumigaw ng malakas upang marinig ng aking mga magulang. Nay, Tay, malakas kong sigaw. Agad silang napatakbo sa aking silid at natatarantang binuhat ako ni Tatay. Sinugod ako sa ospital dahil ako ay manganganak na. At nung araw na yun, isinilang ko ang isang lalaking sanggol, ang anak ng misteryosong lalaki na bigla na lang napadpad sa aming isla. Isang bagong umaga, malakas na iyak ng bata ang nagpagising sa amin nila Nanay. Agad akong bumangon at lumapit sa aking anak na si Ivan.
Binuhat ko ang maliit niyang katawan, saka siya pinadede sa aking dibdib. Kahit antok na antok pa ang aking diwa, pinilit ko pa rin imulat ang aking mata para sa aking anak. Paulit-ulit ang ganitong pangyayari sa aking buhay. Kung minsan, bigla na lang akong umiiyak. Kapag nasisilayan ko ang mukha ng aking sanggol, kung minsan ay naisip kong wala akong kwentang ina at hindi ko magagampanan ang bagay na ito ng tama. Ngunit kung may babalik ko ang nakaraan, wala akong babaguhin. Pipiliin ko pa rin ang magmahal at ang mayakap ang sanggol na ito. Habang natutulog ang anak ko, ngayon sa aking kama, marahan akong lumuhod sa gilid nito at tinitigan ang kanyang mukha. Sumilay ang ngiti sa aking mga labi na makita ko ang payapa niyang pagtulog. Tinaas ko ang aking kamay at hinawakan ang maliit niyang kamay. Tila isang gamot ang kamay niyang iyon dahil nakaramdam ako ng kasiyahan at kumalma ang aking puso. Anak, pangako, bibigyan kita ng magandang buhay. Hindi kita pababayaan. Pabulong kong saad sa kanya upang hindi siya magising. Maran akong umangat at nilapat ang aking labi sa kanya noo. Napakasarap sa pakiramdam na makita ang isang taong magiging inspirasyon mo upang lumaban sa buhay. Tila sa paglipas ng panahon ay hindi ko namalayan. 5 taon na rin ang lumipas at patuloy kong inalagaan ang aking anak. Nasubaybayan ko ang kanyang paglaki at masayang-masaya akong makita ang bawat development niya. Nakakataba ng puso na napalaki ko siya ng maayos at malusog. Ngunit sa paglipas ng panahon, mabilis na rin tumanda ang aking mga magulang. Kung minsan ay hindi na makapamalaot si tatay dahil sa sakit ng kanyang katawan. At ang kinikita ko sa pagbibenta ng isda sa palengke ay hindi na rin sumapat sa amin. Malapit na rin mag-aral si Ivan. Kaya naman kailangan na namin ng mas malaking pagkakakitaan. Oh, Suki, bagong huli itong isda. At murang-mura lang, sigaw ko habang tinatawag ang mga mamimili dito sa palengke. Ngunit mukhang matumal ngayon ang benta ng isda. Risa, napalingon ako sa aking kanan nang makarinig ako ng isang tinig ng lalaki. Oh, Kenji! Masayang wika ko nang muli kong makita ang aking kababatang lalaki. Parang ayos na ayos ka ha. Bili ka na ng isda. Oo, sige. Pagbilan mo nga ako ng 1 kilo. Hay, salamat naman. Saad ko nang sa wakas ay makabenta rin ako. Kumusta pa lang Maynila? Maingay pa rin ba? Tanong ko. Hindi naman tumatahimik doon. Sabay tawa niya. Oo nga pala, Risa. Kailangan mo ba ng trabaho? May alam kasi akong ahensya sa Maynila na tumatanggap ng mga katulong. Malaki ang bigayan. Baka gusto mo. Mabilis na natigilan ang aking kamay sa paglilinis ng hawak kong isda. Saka napatingin sa kanya. Totoo? Malaki ba talaga ang bigayan dyan? Oo naman, Risa. Tita ko ang may hawak sa ibang aplikante. Saad niya, kung interesado ka. Ito nilagay ni Kenji ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at saka kinuha ang isang pitaka. Hinila niya mula rito ang isang laminated na card at inabot sa akin. Ito ang calling card ni Tita Myla. Sasabihin ko siya tungkol sa iyo. Kung interesado ka, tawagan mo siya dyan ha. Sunod-sunod na saad ni Kenji. Maraan akong napalunok nang tanggapin ko ang calling card na yon. At isa pa, muli ako napatingin kay Kenji nang muli siyang nagsalita. Matagal pa ba ang isda ko, Risa? Pagturo niya sa isda na hindi ko inaasikaso. Ay hala, sorry. Sorry Kenji ha, tugon ko. Narinig ko naman ang malakas niyang pagtawa dahil sa aking ginawa. Nang sa wakas ay maiabot ko na ang kanyang pinamili. Tiningnan kong muli ang calling card na ibinigay niya sa akin. May kung ano sa aking puso ang nais makipagsapalaran sa Maynila. Ngunit alam kong gagawin ko yon. Kailangan kong iwan ang aking anak at ang aking mga magulang kapag ginawa ko yun. At kapag nagdesisyon ako pumunta na Maynila, tinaas ko ang aking ulo at tumingin sa bughaw na langit. Diyos ko, bigyan niyo po ako sana ng lakas ng loob upang makapagdesisyon. At sana, ang gagawin kong desisyon ay para sa ikabubuti ng lahat. Point of view, Marisa Marquez. Nanay, tingnan mo to ang ganda. Sumilay ang ngiti sa aking mga labi na mamasdan ko ang inosenteng mukha ng aking anak na si Ivan.
Kasalukuyan siyang naglalaro rito sa dalampasigan habang pumupulot ng iba't ibang uri ng hugis ng kabibi. Ako naman ay nakaupo lang sa buhangin at nakatingin sa kanya. Tila nanunumbalik ang alaala ng nakaraan sa tuwing tinitingnan ko ang kanyang mukha. Ganitong ganito kasi ako nung bata pa ako. Mahilig akong mangolekta ng kabibi. Kung minsan, inuuwi ko ang mga ito. Huwag kang masyadong lumayo, Ivan. Dito ka lang sa malapit, ha? Opo, nanay. Dito lang po ako. Ang katigasan ng kanyang ulo ay parehong-pareho sa akin. Sa tuwing sasawain mo, lalo namang sisigi. Habang tinititigan ko ang masayang ngiti sa labi ng aking anak, hindi ko maiwasang maisip ang bagay na inaalok sa akin ni Kenji. Kung makipagsapalaran ako sa Maynila, kailangan kong iwan ang aking anak, pati na ang aking mga magulang. Ngunit paano ko iiwan ang batang ito? Ni minsan ay hindi sumagi sa aking isip na darating ang araw na kami ay maghiwalay. Hindi ko kailanman pinangarap na lumayo sa aking pamilya at makipagsapalaran sa Maynila. Ngunit kung ano sa aking isip ang nais sumugal sa lugar na yun. Sa tingin ko, hindi nakakailanganin pa ni tatay ang pumalaot kung magkakaroon ako ng trabahong may malaking sahod doon. Kung makikipagsapalaran ako sa Maynila, kailangan kong iwan ang aking anak, pati na ang aking mga magulang. Ngunit paano ko iiwan ang batang ito? Ni minsan na hindi sumagi sa aking isip na darating ang araw na kami ay maghihiwalay. Hindi ko kailanman pinangarap na lumayo sa aking pamilya at makipagsapalaran sa Maynila. Ngunit may kung ano sa aking isip ang nais sumugal sa lugar na yun. Sa tingin ko, hindi nakakailanganin pa ni tatay na pumalaot kung magkakaroon ako ng trabahong may malaking sahod doon. Nanay, may problema ka po ba? Bumalik sa realidad ang aking isip nang makita ko ang malapit na mukha ni Ivan sa aking mukha. Dahil sa lapit, nakita ko ang itsura ni Daniel sa kanya. Mabilis kong niyakap ng mahigpit ang aking anak dahil ayoko nang makita pa ang mukhang yun. Ang mukha ng isang lalaking walang isang salita. Ang nais ko lang ay kalimutan na siya ng habang buhay at itutuon ang lahat ng aking atensyon sa aking anak. Nanay, malungkot na saad ni Ivan na may halong pagtataka. Risa, sunod-sunod na sigaw na ang aming narinig. Ang aming kapitbahay na si Aling Mercy ay pagod na pagod sa pagtakbo nang lumapit ito sa amin. Mabilis akong napatayo nang makita ko ang halos namumutla niya mukha. Hindi ko alam kung bakit, ngunit nakaramdam ako ng matinding kaba sa aking puso. May problema po ba, Aling Mercy? Nauutal kong tanong. Isang malalim na hininga muna ang kanyang ginawa bago tumugon sa aking sinabi. Ang iyong tatay mo sinugod sa ospital. Po? Nanlaki ang aking mga mata nang marinig ko ang balitang yun. Nagmamadali kong binuhat si Ivan sa aking bisig, saka kami mabilis na tumakbo pabalik sa bahay. Ibinilin ko muna si Ivan kay Aling Mercy, saka ako mabilis na sumakay sa tricycle at nagtungo sa ospital. Nang ako'y makarating, hinanap ko agad kung saan naroon si tatay. Mabuti na lang at nakita ko agad si nanay. Kalalabas lang niya sa isang silid at sa tingin ko'y nandoon si tatay. Nay, kumusta po si tatay? Ano nangyari? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Maayos naman ang lagay ng tatay mo, Risa, pero ang sabi ng doktor, high blood daw ang tatay mo. Tugon sa akin ni nanay na may halong lungkot. Sandali lang, Risa, bibili lang ako ng mga niresetang gamot. Tumango na lang ako bilang tugon kay nanay. Nababakas sa kanya mukha na mayroon siyang malalim na iniisip. Marahan akong lumakad palapit sa pinto, saka ako pumasok sa loob ng silid kung saan naroon si tatay. Nakita ko siyang nakahiga sa isang puting kama. Sa loob ng silid na ito ay may iba ring pasyente. Ngunit madali ko lang nakita si tatay. Sinimulan kong ihakbang ang aking paa at nagtungo sa kanyang higaan. Nakita ko ang nakapikit niyang mata na animoy nagpapahinga. Tila may kung anong bagay ang tumusok sa aking puso na mapagtanto ko kung gaano nakatanda ang aking ama. Pakiramdam ko ay sa tanang buhay niya, hindi pa siya nagkaroon ng isang payapang araw. Halos araw-araw siya pumapalaot para sa amin ni nanay. Hindi alintana ang panganib na harapin niya roon. Ngayon pumasok sa aking isip ang mga posibilidad na mangyayari sa kanya.
Mas tumindi ang aking pagnanais na makahanap ng trabaho na sasapat para sa aking mga magulang at anak. Isang trabaho na hindi nakakailangan pa ni tatay pumalaot. Marahan akong umupo sa silya na kalapit ng kanyang higaan. Saka ako kinuha ang kanang kamay. Nangungulubot na rin ang kamay ni tatay. Halata na ang katandaan. Tatay, pahinga po muna kayo. Ako na pong bahala sa lahat. Mahina kong saad kay tatay. Kahit na alam kong hindi niya ako naririnig. Nais kong ipaalam sa kanya ang aking desisyon. Nais kong sumugal para sa kapakanan ng aking pamilya. Noong araw ding yun, pumunta ako sa isang tindahan kung saan naroon telepono na maaari mong bayaran kada minuto. Habang hawak ko ang calling card na binigay sa akin ni Kenji, tinawagan ko ang kanyang tita na nasa Maynila. Hello, sino to? Pagsagot ng tita ni Kenji. Hello, ako po si Marisa Marquez. Kaibigan ko po si Kenji. Ayun, sa wakas at tumawag ka na rin, Iha. Matagal ko nang hinihintay ang tawag mo. Gusto ko po sanang mag-apply ng... Oo, sinabi sa akin ng pamangkin ko. Hinihintay lang talaga kitang tumawag. Pwede ka nang pumunta rito. Ipapasundo na lang kita kay Kenji sa bus terminal. Magdala ka na lang ng ID, resume, birth certificate. Hindi naman importante kung nakapag-aral ka o hindi. Ang mahalaga, masipag ka. Opo, masipag po ako. Mabilis kong tugon. Very good. May cellphone ka ba, Iha? Para mabilis tayong magkatawagan. Manghihiram na lang po ako. Tugon ko. Okay, sige. Tawagan mo na lang ako. Tawagin mo na lang akong Mamita, ha? Opo, Mamita. O, paano? Tawagan mo na lang ulit ako kapag kumpleto ng dokumento mo at pupunta ka na rito sa Manila. Sige po, Mamita. Salamat po. Matapos ang tawag na iyon, ibinaba ko ng hawak ng telepono. Sa buong oras na kami ay magkausap, malakas ang tibok ng aking puso. Tila kinakabahan ako sa gagawin kong desisyon, ngunit kailangan na eh. Makalipas ang 2 araw, sa wakas ay gumaling na rin si tatay at nakauwi kami muli sa bahay. Sa mga araw na dumaan, palihim kong inayos ang mga dokumento na kakailanganin para sa pagpunta ko ng Maynila. At sa loob ng ilang araw na yon, patuloy pa rin akong kumukuha ng lakas ng loob kung paano ako magpaalam kina nanay at tatay. Nanghiraman na rin ako ng cellphone sa aming kapitbahay. Ngunit imbis na hiram, binigay na lang din nila sa akin dahil luma na rin daw at may bago naman silang bili. Labis ang pasasalamat ko sa mga taong tumulong sa akin upang makapag-apply ako ng trabaho. Sa tingin ko, pwede na ulit akong pumalaot, hindi ba? Maayos naman na ang pakiramdam ko. Natigilan ako sa pagkain nang marinig ko ang sinabing yun ni tatay. Napatingin ako sa kanya dahil dito. Babalik agad kayo sa pangingisda, tatay. Hindi ba sabi ng doktor ay magpahinga muna kayo? Sunod-sunod kong saad sa aking ama. Risa, kailangan kong magtrabaho. Mahinahong tugon ni tatay. Kasalukuyan kaming nasa hapagkainan ngayon at kumakain ng pananghalian. Nang marinig ko ang sinasabing yun ni tatay, tila nais ko nang sabihin sa kanila ang plano kong pag-alis. Isang buntong hininga ang aking ginawa, saka ako nagsimulang magsalita. Nay, tay, may sasabihin po ako. Nakita ko ang seryosong mukha ng aking mga magulang. Nababaka sa kanila ang pagtataka at tanong sa kanilang isip. Nagdesisyon po ako magtrabaho sa Maynila. Narinig ko ang sabay na pagsinghap ng aking ama't ina. Tila nagulat sila sa akin sinabi. Sandali, saan ka naman magtatrabaho ron, anak? May kakilala ka ba sa Maynila? Nagtaalalang tanong ni nanay. Opo, nay, si Kenji po, yung kalalaking kababata ko noon. Alam kong kilala niyo siya. Tugon ko, sabay bigay ng ngiti upang matakpan ang lungkot sa aking mata. Nagkatinginan naman sina nanay at tatay dahil sa aking sinabi. Saka sila tumingin kay Ivan na ngayon ay masayang kumakain sa aking tabi. Paano si Ivan? Iiwan mo siya? Mapait akong ngumiti dahil sa sinabi ng aking ina. Saka ako tumingin sa aking anak. Hinawakan ko ang kanyang ulo at dahil sa aking ginawa, tumingin siya sa akin na may halong pagtataka. Nang makita ko ang mukha ni Ivan na nakatingin sa akin, pakiramdam ko ay unti-unting nadudurog ang aking puso. Ayokong iwan ang aking anak, ngunit kailangan. Mabilis kong pinikit-pikit ang aking mata upang mapigil ang luha na nais bumagsak. Saka ko binalikan ng tingin ng mata ang aking ama't ina upang hindi ako tuluyang maiyak. Opo, nay. Kailangan po saka kapag nakaluwag-luwag na tayo, babalik ako rito.
Ano namang trabaho mo ron, Risa? Ang sabi ko po ni Kenji ay may ahensya po raw ng katulong doon. Mangangatulong ka? Tumango na lang ako sa tanong ni nanay. Risa, hindi mo naman kailangan gawin ito. Malungkot na pagsingit ni tatay sa amin. Bagya kong tinaas ang aking kamay sa inabot ang kamay ng aking ama. Hinawakan ko ito na mahigpit na animoy hindi ko na balak pakawalan. Tay, buong buhay niyo po, inalagaan niyo na ako. Panahon naman po upang ako naman mag-alaga sa inyo. Sana po ay maintindihan niyo ang desisyon ko. Paliwanag ko kay tatay. Matapos ang pag-uusap na yun, tahimik kaming bumalik sa pagkain. Ngunit sa pagkakataong ito, nabalot ng lungkot ang hapagkainan. Kahit natutol ang aking mga magulang, sinuportahan pa rin nila ang desisyon ko at tinulungan ako sa mga bagay na dapat kong gawin. Pinaliwanag ko rin kay Ivan na alis ako ngunit babalik din naman. Alam kong sa mura niyang edad ay hindi pa niya maintindihan ang lahat. Ngunit kahit ganon, pinili ko pa rin magpaliwanag sa kanya kaysa iwan siya na parang bula. Mipas ang araw, dumating si Kenji sa aming bahay upang ako'y sunduin. Ang akala ko nga ay sa bus terminal na ako susunduin. Ngunit ito siya ngayon na nasa aming bahay. Pinahiram niya rin ako ng perang magagamit ko sa panggastos. Ang sabi niya ay sa kanila muna ako tumuloy habang wala pang pagdidiployan sa akin. Pumayag ako dahil kilala ko naman siya. Pinahiram din ni Kenji ng cellphone si nanay para matawagan daw ako at makumusta kapag nandun na ako sa Maynila. At nang tanghali na yon, kailangan ko nang magpaalam sa aking mga magulang at sa aking anak. Nasa dalampasigan na ang bangkang maghahatid sa akin sa kabilang isla kung saan nandoon ang mga bus patungo Maynila. Ngayon, kasalukuyan akong hinihintay ng bangka. Humingi ako ng kaunting minuto upang magpaalam muna sa aking magulang at kay Ivan. Anak, hindi ka na ba talaga mapipigilan? Saad ni nanay na may malungkot na tinig. Hinawakan ko ang kanyang kamay sa kahinimas-himas to. Nay, di ba napag-usapan na natin to? Pero kasi, mabilis akong umiling at ngumiti sa kanya. Babalik din po ako, nanay. Huwag ka mag-alala. Madalas din akong tatawag sa inyo. Tumango na lang si nanay kahit nakikita ko ang nangingilid niyang mga luha. Anak, mag-iingat ka sa Maynila, ha? Maraming siraulo ron. Masyadong magulo. Impit akong tumawa dahil sa sinabi ni tatay. Saka ako nagbigay ng malaking ngiti. Opo, tatay, tugon ko. Sa pagkakataong ito, marahan kong iniluhod ang aking tuhod upang kami ay magpantay ng batang lalaki na ngayon ay nakatayo sa aking harapan. Hinawakan ko ang magkabilang balikat ni Ivan saka ko siya tiningnan ng diretso sa mata. Ivan, anak, huwag kang magpapasaway kina lolo at lola mo, ha? Maging mabait na bata ka at masunurin. Pasalubong ko, nanay, ha? Ngumiti ako sa kanya gamit ang aking kamay. Marahan kong ginulo ang kanyang buhok. Opo, oo, pagbalik ko, anak, naputol ang aking sasabihin na mapagtanto ko na hindi ko alam kung kailan ako babalik. Baka sa aking pagbabalik ay binata ng aking anak. Mahigpit at mainit kong niyakap ang maliit na katawan ni Ivan. Isang yakap na tila ayaw ko na siyang bitawan. Nagsimulang mamuwang luha sa aking mga mata at hindi nagtagal, tuluyan na itong pumatak. Ito pala kasakit ang isiping matagal kayong maghiwalay ng iyong anak, yung hindi mo na masusubaybayan ang kanyang pagtangkad, yung darating ang mga kaarawan niyang wala ka sa kanyang tabi, maging ang mga awarding sa school na ikaw sana ang magsasabit sa kanyang medalya ay hindi mo magagawa. Ganito pala kasakit, parang ayaw mo nang umalis. Maran kong nilayo ang aking katawan sa kanya, saka ako nagbigay ng malaking ngiti. Mahal na mahal ka ni Nanay Ivan, saad ko sabay mariin na pinahiran ang aking luha. Mukhang napagtanto na rin ng aking anak ang mga nangyayari. Mukhang naliliwanawan na rin siya na ako ay aalis na dahil naramdaman ko ang paghila niya sa aking kamay. Nanay, huwag kang umalis, wika niya na dumurog sa aking puso. Tinakpan ko ang aking labi upang huwag lumabas ang malakas na hikbi. Lisa, halika na, alis ng bangka, sigaw ni Kenji habang nakasakay sa bangka. Napalingon ako rito at muling lumungon sa aking anak. Kailangan ko nang umalis, anak, saad ko habang kinukuha ang aking kamay sa kanyang hawak. Sige na, Risa, hinihintay ka na sa bangka. Pagsingit ni nanay, sabay hawak sa balikat ni Ivan upang huwag tong sumunod sa akin.
Mabilis naman akong tumayo at tinanggal ang kamay ni Ivan sa kanyang pagkakahawak. Umiiyak akong tumakbo patungo sa bangka na naghihintay sa akin at hindi ako lumingon. Nanay, nanay! Sunod-sunod na pagtawag sa akin ni Ivan. Ramdam ko ang sakit sa kanyang pagsigaw at ang malakas niyang pag-iyak habang nagpupumigla sa kapit ng kanyang lola. Mabilis akong sumakay sa naghihintay na bangka, saka umupo sa gitna at nakaharap kanila nanay. Tinaas ko ang aking kamay at winagayway ko ito bilang paalam sa kanila. Kitang-kita ko pa rin ang sunod-sunod na pag-iyak ni Ivan habang hawak siya ng aking ina. Hanggang sa makatakas siya sa pagkakapit ni nanay. Mabilis siyang tumakbo patungo sa aking kinaroroonan habang patuloy sa paghagulhol. Ngunit hindi na niya mahabol ang bangka dahil kami ay tuluyan ng pumalaot. Nanlaki ang aking mga mata at napatayo sa bangka nang makita kong nadapa ang anak kong si Ivan. Tila nadurog ang aking puso dahil sa pagkakadapa niyang yun. Wala akong upang siya ay itayo. Ang tangi ko lang nagawa ay ang tingnan siya habang inaalalayan siya ng aking ina. Sunod-sunod ang paglagaslak ng aking luha dahil sa aking mga nakita. Pakiramdam ko ay napakasikip ng aking dibdib at anumang oras bibigay na ang aking isip. Ngunit kailangan kong labanan ang lungkot na ito para sa aking magulang at para sa aking anak. Kailangan kong magpakatatag. Ano kayang buhay ang naghihintay sa Maynila kay Risa? At sa mga magiging amo niya, ano ang kaharapin niya? At paano niya ito malalampasan? Ating aalamin po sa susunod na kabanata.